Salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita na muling binuksan para sa atin sa hapon na ito. At tayo po ay nagpapasalamat sa paalala palagi sa atin na ang ating pong pagsamba ay may kagalakan. Ito po ay may kasiyahan talaga na tayo po ay inaaniyahan ng Panginoon na sumamba sa Kanya. That it is not really the one who speaks in front ang nag-iimbita sa atin sumamba sa Diyos, kundi ang Panginoon mismo nag-iimbita sa ating lahat. Gamit lamang po ang mga nakatayo sa harapan para po tayo anyayahan na sumamba sa Kanya. At gaya ng sinabi ni EJ kanina, sabi niya na ang ating pong posture as worshipers is not that we are here with something that we can simply as if we're better than anybody. Ang ating postura, ang ating posture, sabi ni EJ, is like a beggar only showing a fellow beggar how to find what we need in the Lord Jesus Christ or how to receive from the Lord Jesus Christ. So yung ating posture as worshipers of our God and Savior Jesus Christ is that we are really poor and needy people. Alam lang natin kung saan tayo kukuha, di ba, ng ating resource. And that's what we do to one another too. But we cannot lord it to each other because that is not characteristic of anyone who is in the kingdom of the Lord Jesus Christ. And so we are here worshiping God in humbleness, as we have also sung kanina. Nang pagsamba sa Panginoon, it's out of gratitude and humility as well. We are not like those people before, kung saan kami nang gaya nung araw, na pag ikaw nag-worship sa Panginoon, para bang there's this exhilarating high that you feel you're so mighty as you worship God. It's actually the other way around. If we really are worshipers of the true God, we come as poor and needy people. That's why we worship Him. That's why we look to Him, to His greatness and to His majesty, and we invite one another as well. Sabi ni EJ, it's not a noise that you alone can hear, but it's what everybody hears too. As we sing, naririnig din po ng ating kapwa, yung ating pag-awit, naka-encourage din sa kanila as we do so. If in mainstream evangelical churches, what you hear are the voices of the women, pero in Reformed churches, you hear the voice of the men. Dahil kami rin bilang mga leaders ng mga pamilya, as we lead our families, also in the home and in the church, we do so to one another in worship. At bilang mga kalalakihan, yun din po isang responsibility namin. And so here we are, once again, not as people who will lord it over anyone. We're not here showing that we are better than anyone, but we are here to show each other that we are fellow beggars with you. We only point each other to the Lord Jesus Christ, the riches that we have in Christ alone. And so we'll see more of this too in our message ngayong hapon. Tayo po'y manalangin at tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon para po sa ating sa Kanyang seta para sa atin sa hapon na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo na may kababaang loob, ngunit puno-puno kami ng gratitude. If not, Lord, then create that in our hearts. Make us thankful, make us grateful, Lord. Remove that pride in our hearts. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng kababaang loob. Palitan niyo po ito ng pagmamahal. Na hindi po kami nandito para magdikta sa isa't isa. Hindi kami dito, Panginoon, para ipakita na kami ay higit kahit kanino man. Kami nandito bilang mga kapwa ng mga pulube na umaasa lamang sa Panginoong Hesukristo. Kaya nawa, O Diyos, sa hapon ito ay samahan niyo kami habang kami po ay makikita namin muli kung paano ba talaga ang isang katangian ng bahagi ng inyong kaharian. What does it mean, Lord, for us to be part of your kingdom? As we read, as we have read in our text earlier, and as we will hear in the preached message this afternoon, Lord, be with us. Make this very simple, very clear para sa amin, Panginoon, na ito'y maging sobrang simple lamang na hindi namin maikakaila na ito pala ang pagiging bahagi ng inyong kaharian. Kaya samahan niyo kami, Panginoon, sa oras na ito at kailangan po ang malawalhati. Buksan niyo po ang mata at puso ng bawat isa. Tulungan niyo rin po ako, Diyos, sa aking pagsasalita. Nawa ito po ay maging klaro para sa aming lahat. Sana makita ang Panginoong Hesukristo lamang sa lahat na ito. Be with us, Lord, this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ano po ba ang katangian? Ano po ba ang karakteristik ng mayaman sa ating lipunan? What does it mean if they ask the question, show me you are wealthy without saying that you are wealthy? Or mga ganun ba? Mga ganong klaseng matanong, di ba, sa panahon natin ngayon. So what characterizes the wealthy or the rich in our society? It may be different things for different people. Some of those who are rich prefer to flaunt the riches. Ipakita na sila po ay may sinasabi, sila po ay mayaman. While other people naman, they try to hide yung kanilang kayamanan. Hindi po ba? Some of the rich are generous, while
of the rich or other rich people are inconsiderate. So it really depends on them. It's their prerogative. It's up to them if they want to really show that they're rich or if they want to hide their riches. It's up to them. But when it comes to the kingdom of God, there would be shared characteristics and values by those who belong to the kingdom. Diba? Di pag ikaw ay bahagi ng kaharian ng Panginoon, merong katangian na ating lumalabas po ito sa atin. Ito'y bahagi po ng ating pagkatao dahil tayo po'y bahagi ng ating Panginoon, ang kanyang kaharian. And more than that, these are necessary characteristics that mark those who truly belong to the kingdom. In other words, those who are of the kingdom shall possess the values of the kingdom. Kung talagang ikaw ay bahagi ng kaharian ng Panginoon, ikaw ay lalabas din po sa atin ang katangian ng mga bahagi ng kanyang kaharian. So I have entitled our message, When True Wealth Brings True Poverty. Ang tunay na kayamanan ay nagdudulot ng tunay na kababaang loob. So as we go through our text, I would like you to consider and hold this tension, that those who are in a truly lowly situation are those to whom the kingdom is given. Or vice versa. If you truly have the kingdom, you would be in a lowly situation. You would put yourself in that lowly state if you really are in the kingdom. This morning, I have mentioned that it is the very reality of the kingdom that creates the tension. Kasi kung ikaw ay wala ka sa kaharian ng Panginoon, you would have that struggle with you. Di ba, ikaw ay gagawin mo yung gusto mo. Di ba, wala kang ganung struggle sa sarili mo. You won't have that tension inside of you. Now, how could it be that blessed are the poor in spirit? Di ba, sa ating lipunan, hindi naman ganun. You don't see yourself as blessed. Pero pag yung true blessedness pala, as you have seen kanina umaga, is that you are in a good situation, whatever that situation is. What defines your situation is not the goodness, it's not that your emotions dictate it, but it's you in being in the Lord Jesus Christ. It's you being under His saving rule. And so yung tension po na ito, it's actually helpful. Because one can easily claim to be of the kingdom, but the question is, totoo ba that you're part of the kingdom? It's so easy to say that Christ rules, Christ reigns. It's so easy for us to be emotional in saying na si Kristo ay naghahari sa aking puso. Madaling sabihin, anybody can say that. But the question is it true? Totoo ba na ikaw ay pinaghaharian talaga ni Kristo? So it shall take more than just claiming to be in the kingdom that makes one belong to the kingdom. I hope that by the end of the message, we would see that if this verse is correct, then it cannot be that those who possess the kingdom are not poor in spirit. Kung talagang ikaw ay bahagi ng kaharian ng Panginoon, you will be poor in spirit. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng ikaw ay maangas, hindi pwedeng ikaw ay astig, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ikaw ay parang ikaw ay mas mataas kaysa sa kapwa mo. You cannot be like that if you truly are of the kingdom. So this morning, we had an introduction of the Beatitudes that run from verses 3 to 10 of chapter 5. The word Beatitudes came from the Latin beatus, which means blessed or happy. So the Beatitudes then begin with the phrase, blessed are, or mapalad ang, or pinagpalaang. And previously, we have seen that it is more than just being happy. Like I said kanina umaga, because pag sinabing happy, parang napaka-emotional lang naman, di ba? Nang masaya ka lang, nakikingiti ka, ano ka mangingiti pag ikaw ay nagmamorn? Or you are in a good situation, di ba? Pwedeng isipin natin na it's simply being in a good situation lamang because it is our situation right now. Pero we have also seen kanina ng pagiging blessed pala is not defined by favorable circumstances or positive emotions. In fact, it is the presence of the kingdom that will bring about that uncomfortable tension. Na kaya ka nga nasa situation na yan, kasi nga nasa kingdom ka ng Panginoon. Napipiliin mo talaga na ikaw ay bumaba ang kalagayan mo, 'di ba? Pipiliin mo na ikaw ay i-persecute ka. You're going to choose to be meek exactly because you are in the kingdom. Diba? Hindi tayo nandito to lord it over anybody, to show that we are somebody as people of the kingdom. So this is exactly there where we are reminded of the great reality of the kingdom. Because no matter what, we know that Christ reigns. Diba? We know that Christ rules. We know that whatever our situation is, we are in the saving rule of the Lord Jesus Christ. Of course, our life will be met with different situations in our day-to-day na nangyayari sa ating buhay. But everything is under the rule of the Lord Jesus Christ. So tunay nga naman na kahit pa ang mga bagay sa ating buhay ay parang hindi pabor sa atin, but if you really are in the Lord Jesus Christ,
you will say, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." So as we come to our first beatitude today, may we see that there must be that poorness, that being in a lowly position that God's kingdom people are in. And we are being made aware of that, so that not only shall we find ourselves there, but we shall also even be thankful for the situations where we are brought low. Maging mapagpasalamat tayo na binababa tayo ng Panginoon. Maging mapagpasalamat tayo na tayo po ay, kumbaga pinuputulan tayo ng sungay. Di ba? Yung pinaparamdam sa atin na tayo po ay talaga ay mababa. We have to be thankful for when we are being taught how to trust in our Lord even more. In fact, we consciously bring ourselves there, as we are aware that there is really nothing we can do but to trust in the saving rule of the Lord Jesus Christ. And then shall come that peace that only God's kingdom people will know. So ando dun tayo sa kapayapaan na meron tayo, hindi dahil sa nagagawa natin ng mga bagay na gusto natin, kundi alam po natin kasi si Kristo ang naghahari. Diba? Alam natin siya po ang naghahari. May we remember that if one truly belongs to the kingdom, there shall be a dependence on God, seen not in disobedience, but in obedience as God's kingdom people. Kaya tayo bilang bahagi ng bayan ng Panginoon, ng kanyang kingdom, we are not forcing our way. We are not cutting corners. Like I said, hindi tayo nang dadaya. Kung ano yung tama, yun lang talaga. We're going to wait upon the Lord. We're going to trust in Him. Of course, you're not going to do that sitting down. You're going to be prayerful, asking the Lord to show you what to do. Getting principles from His Word. Hindi tayo yung magmamadali, hindi yung dadayain mo yung sarili mo, because we know that we are living a life that is in the context of God's saving rule. So, ibang-iba po ang magiging demeanor or magiging posture po natin as we are in the kingdom, as we reflect on Christ's rule para sa atin, iba po yung magiging epekto nito sa atin. So, there are two things I'd like us to see in our message. Unang-una is the virtue of being poor in spirit. Yung virtue, yung kagalingan o yung kagandahan ng pagiging, sabi po dito, walang inaasahan kundi ang Diyos. Sa Tagalog dito. So pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So the virtue of being poor in spirit. So there's nothing inherently good about being poor. So hindi natin sinasabi na ang pagiging mahirap ay magandang bagay. Nobody would want to be poor. Nobody wants to be destitute. Wala namang taong gusto na sila po ay naghihikahos, di ba? O yung tayo po ay nasa state tayo na wala tayong nagagawa. It's not, there's nothing inherently good about being that. Being in difficulty, destitute, weak, needy, and even misery are consequences of sin. However, because of sin, even this miserable consequence is distorted. Nakala po natin ang evil ng ating pong situation is that we are poor, not because we are sinful. So, pag nahihirapan tayo, akala natin yung evil dito kasi nahihirapan tayo. Ang hindi natin nakikita, makasalanan ka kasi. At maaaring yung nangyayari sa buhay mo ay dahil ikaw ay talagang matigas ang ulo or talagang ikaw ay makasalanan. Kaya nangyayari sa yung mga bagay na iyan. So, the real reason is not because things are hard, but the reason is because we are sinners. Tayo po ay nagkakasala. We want our own way. So, you see, because of yung distorted or yung twisted na concept of being poor, we can see that there's even there's the sense of pride in poverty, not just in wealth. Diba kahit yung mga taong may hirap, may mga taong may hirap, sila pa yung mapapride. Sila pa yung masasama din ng ugali. May mga taong may hirap na sila pa yung matapobre. Mas matapobre pa nga may hirap kaysa mga mayayaman minsan eh. Diba, yung mga may hirap, sila pa yung mas mataas ang tingin sa sarili. Kasi may mga kaya. Yung mga may kaya, mas stable sa buhay, they don't have to prove anything, but those who really are poor and destitute, they are the defensive ones. Sila yung palaging entitled, they show that they are easily offended, and they are arrogant, even if they are poor. And that's what sin does. Na kahit na masama na ang situation mo sa buhay, dahil sa makasalanan ka, para bang ikaw pa yung mayabang. Ikaw na nga yung mahirap Ikaw na nga yung walang kakayahan. Ikaw pa yung ngayon yung mataas ang pride. But that's what sin does to us. Na kahit yung mga bagay na gito na dapat ay nakahumble tayo, sa halip na mahumble tayo, nagiging mayabang pa tayo ngayon.
'Di ba? Minsan yung pasensya sa mga may edad na, pero minsan mga may edad na minsan mga magulang natin, 'di ba? Na sa pagiging may edad na rin sila, sana tayo hindi man maging ganoon pag dumating yung time noon. Sila pa yung wala na silang magawa, sila pa yung galit, sila pa yung madaling mainis, sila pa yung entitled. That's what sin does. Instead of humbling us as we get older, as we get weaker, ang mga tao ay lalo pang nagiging mas ma-pride pag sila po ay nahihirapan. However, at the same time, by the grace of God, even poverty is given some positivity in the will of God. Buti na lamang sa biyaya ng Diyos, if the world sees poorness as something very negative, buti na lamang sa biyaya ng Panginoon, ang pagiging poor ay isang bagay na maaring maganda pala. Maaring nakakatulong pala ito para sa atin. And I hope that we will understand what poor in spirit is and what it is not. Diba? So, i-define natin ang poor in spirit. Kanina, dinefine natin kaya umaga what blessedness is. Now, I want us to see what poor in spirit means naman. At ano ang hindi, and what it is also not. So, the helpless situation of the poor and needy is found several places back in the Old Testament. So, again, babalikan po natin yung other parts of the scriptures for us to see or understand what poor in spirit mean. Sabi po sa Psalm 37 verse 14, taglay ng masamay, pana at patalim, upang ang mahirap dustait patayin, at ang mabubuti naman ay lipulin. Sabi sa Psalm 69:28-29, sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan. Wait, what is this? Sabi dito, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat, O Diyos, ingatan mo, ako'y iligtas. Proverbs 16 verse 19 says, higit na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. So even the Bible puts it gives attention to those who are poor and needy. So the Bible does not turn away from those. It gives that proper attention sa mga tao na nasa mercy na mas malalakas sa kanila, na mas may hina kaysa kanilang mga kaaway. And from this, we can draw some observations on what poor in spirit means. So we can see that firstly, the poor in spirit are those who are humble and not proud. Diba? Yung mga tao na mapagpakumbaba, hindi sila nagyayabang. They're not better than anybody. They're humble at hindi po sila mayabang. As we have seen kanina in Psalm 37:14 and Proverbs 16:19. So yung mga poor in spirit, sila po yung mga oppressed. They could be poor also in the economic sense. In our verse today, in Matthew 5:3, the word for poor comes from a verb that means to crouch or to cringe. Yung sabi po ng commentator, ito po ay galing sa yung posture na ikaw ay yumukod. Yung ikaw ay nagka-crouch ka or ikaw ay nagki-cringe ka, ikaw ay namamaluktot. So nakita niyo yung gano'n, parang di ba pag ang isang tao ay nasa isang very difficult situation, meron siyang tendency mag-fetal position, ika nga nila, di ba? So minsan sa sobrang sama ng loob mo, sobrang hirap mo sa buhay, nag-fetal position ka. Di ba? You are crouching. You are in that position where you want to feel safe. Kasi ikaw nga ay nasa ganyang kasing kalagayan. John MacArthur comments that it pictures a beggar asking for alms in a corner, covering his face with his other hand because of shame. So yung pagiging poor in spirit, yung alam mong hindi maganda yung kalagayan mo. You are in a position of sobrang lowliness that you cover yourself in shame. You cover your face with shame habang ikaw ay humihingi ka ng limos. Siguro hindi natin makaka-relate, kasi mga beggars ngayon mayayabang na eh. 'Di ba? Talagang harap-harap kakatukpad sa sasakyan mo, 'di ba? Tapos akala mo kung minsan madalas nagugulat ako eh. Akala ko emergency or what eh. O hinuli ka ng pulis. Dahil sa Marikina, bawal kasi minsan yung tumambay ka dyan sa mga kalsada. Pag may kakatok, natutulog ako, bigla akala mo may nanguhuli. Yung pala, may beggar na ganun sila ka-bold when they ask for alms. O kaya, pag nasa palengke ka, namimili ka, biglang may kakalabit sa'yo, di ba? Akala mo rin kung yung pala, may maglilimos sa'yo. Tapos, ganun kapal ang mukha ng mga humihingi ng limos. Meron nga mga professional beggars na mas malaki pang kinikita kaysa mga nag-opisina. Pero nung panahon po nila, ang mga talagang humihingi ng limos, talagang mga destitute talaga sila. That they know that they're not in a good situation. But more than just being poor economically, it really pertains to their hearts. They are set in contrast to those who are proud and to those people who oppress. So yung mga poor in spirit, sila po yung mga hindi mapagmataas. In contrast sa mga tao nang o-oppress naman ng kapwa.
mga tao na they want to abuse other people, especially those who are lowly, who are lower than them. So I believe that this is an important description because there are people who are poor or financially inferior and yet they are proud that they think they are better than others pa rin. So they may be poor but they oppress or harass others, considering other people as their rivals. So then not all of those who are poor economically are poor in spirit. The poorness is more of being lowly in contrast to those who are proud. So essentially, ang pagiging poor in spirit is not because you are in a tight financial situation. It's not because you have less properties. Hindi ganon. Kundi ang posture po na ikaw ay hindi mo tinatas ang sarili mo sa iyong kapwa. Diba? It is set in contrast sa mga tao naman na mas mapagmataas naman sila sa kanilang sarili na binababa naman nila kanilang kapwa. So to be poor in spirit is somebody who knows and who will put themselves in that position that I am not better than anybody else. I am this situation of poorness and being needy, and so it is the attitude of lowliness that make the poor among the righteous and upright. Diba? Kaya tayo nagiging matuwid, kaya tayo po naging upright sa ating buhay kasi hindi man tayo nagmapataas kahit kanino. You keep yourselves in check. Diba? Hindi mo sinasabi that you're better than anybody, you're humble and lowly. That's why ang magiging resulta ng buhay mo, hindi ka rin magiging mapagmataas, hindi ka rin magiging mayabang, hindi ka gagawa ng mali. So it is set in contrast to those people who are proud and wicked. So again, yung pagiging poor po, yung pagiging poor in spirit are those who are humble and not proud. They're set in contrast to those who are proud and they think of themselves highly than other people. So secondly, the poor in spirit are those who depend on the Lord. So kung nakita natin kanina, if they are humble and not proud, another characteristic of the poor in spirit is that they are those who depend on the Lord. So it may be that oppression by the wicked has brought difficulty and even poverty to them. Pwedeng inabuso sila ng kanilang kapwa, pwedeng inisan sila ng kanilang kapwa, and so the poor in spirit are those whose dependence and confidence is in God alone. So alam natin na wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon lamang. Diba? So hindi ka lamang proud laban sa kapwa mo, o hindi ka lamang yung humble in relation to other people, to your fellow men, but you're also humble before the Lord, knowing na nagdidepend ka lang talaga sa Panginoon. Diba? Na ikaw umaasa lamang sa Kanya. Sabi sa Psalm 40 verse 17, ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinalimutan. Ikaw ang tulong ko at tagapagligtas, Yahweh aking Diyos, huwag ka nang magtagal. Psalm 69 verses 32 to 33 says, kung makita ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di malilimutan. So ganun yung ating posture before the Lord. We're dependent on God. Diba? Hindi tayo nagmamalaki sa Panginoon, tayo umaasa lamang sa Kanya. And you know what? Those things to come together talaga. You cannot say that you are humble before other people and then you are not, and that you are not humble before the Lord. Hindi pwedeng magkahiwalay siya kung talagang ikaw ay mapagpakumbaba sa iyong kapwa kasi mapagpakumbaba ka rin muna sa Panginoon. There are people who say, I am humble before the Lord pero I'm proud towards other people. Hindi rin pwede yun. They come together. As the first and the second commandment, it parallels with that. Loving the Lord with all of who you are and then loving your neighbor as yourself, that same, I believe, goes when it comes to our attitude of humility before God and before men. Hindi pwede magkahiwalay ito. If you are proud before other people, it means na kahit sa Panginoon, nagmamataas ka rin. Diba? Yun din ang implikasyon po noon. Na kung ikaw ay mapagmataas sa iyong kapwa at tingin mo ay mas mataas kaysa sa kanila, if you think that you are better than other people, you're also proud before God. Diba? And at the same time, if you're humble, truly be humble before the Lord, you'll also be humble before other men. So magkasama po ito. So again, the humble and the lowly will know that they depend on God alone. So sabi ni D.A. Carson, far from conferring spiritual advantage, wealth and privilege entail great spiritual peril. Yet, though poverty is neither a blessing nor a guarantee of spiritual rewards, it can be turned to advantage if it fosters humility before God. To be poor in spirit is to acknowledge spiritual bankruptcy. It confesses one's unworthiness before God and utter dependence on Him. So, dapat ang posture natin palagi is our being in need of God, is our being acknowledging that we are sinners. It's living in gratitude, gagaya din ng invitation ni EJ sa atin kanina. Hindi ka magiging grateful before the Lord if you are proud.
Every day that you wake up, you have to recognize that it is the Lord who woke you up that morning. You have to live in gratitude. And if that is so to you, that will also be your demeanor towards other people as well. Pero mga taong hindi talaga mapagpasalamat at sila po ay arrogant towards their neighbor, towards their fellow men, they think that they're better than others, it only goes to show that you are not living in gratitude. You're not acknowledging the mercy of God sa'yo sa araw-araw. So whenever we are faced by the reality of our weakness to keep ourselves in this life, it must draw us to God. Ma-realize po natin na wala naman tayo talagang maipagmamalaki. Kasi itong mga nakarang mga linggo, di ba, sa sunod-sunod na kamatayan sa pamilya namin na dumating, una sa side ko din sa side ni Jenny, at kahit I think it has overflowed to you as well kahit papaano, na tayo po ay muling humaharap sa kamatayan talaga. Dahil po sa nangyari yan, kahit ako ngayon, parang mas maingat na ako magmaneho eh. Di ba? Parang meron ganung epekto sa akin. Parang kung pinapahalagahan kong awa ng Diyos, hindi ko dapat to abusuhin, dapat ko ingatan to. Di ba? Kasi naawa lang ang Diyos sa akin eh. So I cannot be proud. Even when I drive. Di ba? Pag I always pray to the Lord whenever I get home. Paano salamat iningatan mo ako? Di ba? At nagkita-kita pa kaming pamilya. Paano kung hindi na? Di ba? So lalo kang naging grateful sa Panginoon sa bawat awa na binibigay na sa'yo. Di ba? Sa bawat pag-iingat niya sa mga bata, sa ating asawa, sa atin, di ba? Sa ating church, di ba? Well, you are going to be really grateful whenever the Lord shows you His goodness. Diba? Tayo po ay, when we are aware of our sin, and that makes us realize that we deserve nothing good, and this makes us rely on God's grace alone sa bawat sandali po ng ating buhay. At alam niyo po, if you are like that, if you really recognize that you are only living by the grace of God, it will also help you, it will also keep you from sinning. Hindi ka kasi nagmamalaki, hindi ka entitled. Yung mga bagay that will tempt you before, hindi mo na, paglalabanan mo na higit pa. Bakit? Kasi naging mabuti lang ang Panginoon sa iyo. Diba? Hindi ka na magiging mayabang towards other people, hindi ka na matetempt sa mga dating mga struggles mo, if you really know that you are living by the mercy of God. Diba? Like what the Bible tells us, yung kindness ng ating Panginoon should lead us to repentance. Diba? Lahat natin nakita ang kabutihan. So when we rely on God's grace alone, this is what true poverty is. 'Di ba? Hindi naman to state talaga kung ikaw ba ay maganda ba ang kalusugan mo ngayon that you don't need mercy. Is that true? No, that's not true. God can take that away from you anytime. Maganda yung kalagayan ng pamilya mo and then you say, no, I don't need the Lord's grace anymore. That is also not true. Actually, lalo mong ma-realize sa Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa amin. At wala ako may pagmamala. Whatever I have is only because of your graciousness to me. But I don't deserve any of this. Diba? So, kung sa mga unbelievers, ang pagpapala, it only inflates their ego. It only inflates their heads. But for us believers, whenever we receive something good from the Lord, we know that it is from His grace. It should also make us humble before Him. Diba? So, there is that attitude or there's that posture of being poor because we know that we're only relying on the grace of God alone. This is what true poverty is. It is not merely being financially destitute, but being poor without God. Yung ma-realize natin, Panginoon, sino nga ba naman ako kung wala ka? Kung hindi ka naging mabiyaya sa akin, paano na lang ako, Panginoon? Dependent lang ako sa iyo. It's recognizing that makes us appreciate what it means to be poor in spirit, poor before the Lord. So we may face and suffer financial difficulty or oppression from others, or maybe our very own limitations in whatever area of life. Diba? Maaring kung ano na yung mga bagay na ating pong hinaharap sa ating buhay, na realize natin kung gano'n tayo kalimitado. Diba? Halimbawa, if you're in a situation that you cannot secure your family's future for some reason, at the moment, diba? You think na ito yung nangyari, paano kaya Panginoon yung aking future? Paano kaya mga anak ko, Panginoon? Diba? It's whatever that may be. Or merong difficulty because some people are oppressing you or anuman mga bagay na yan we are going to face. Pero far from being a disadvantage for us, all that only makes us realize how dependent we are on God's mercies. Diba? Lalo nating natututunan na magtiwala sa ating Panginoon pag nilalagay tayo sa ganyang sitwasyon. Many times we forget. But when we are put in that situation that we have to really depend on God, then we are thankful to the Lord for making us understand once again that we need Him. And such makes us humble before God and even before men.
knowing that we have no ability whatsoever to guarantee anything in this life, and so we put our confidence in God alone. Kaya what I said kanina, sobrang related ang dependence mo sa Panginoon and humility before God at saka yung yabang natin sa ating kapwa. It will come together talaga that if you really are dependent on God, it will also make you humble even before your fellow men. Magkasama siya. Natututo tayo magpakumbaba eh. Diba? Pag ikaw ay pinagpapala, nagiging mas maangas pa tayo. If things are going well, nagiging indifferent tayo. But when we realize that we are dependent on God alone, it makes us humble before God at kahit sa ating kapwa. And this confidence is not that He will make things better for us. Hindi naman dahil ang Diyos ay tatanggalin niya yung hirap natin eh. Pwedeng hindi eh. Pwedeng hindi. Halimbawa, for example, yung si Angie, yung asawa ng pinsan ni Jenny, when she was there on her deathbed, we're not going to tell her na maniwala, just you believe in God or Jesus Christ and you will be well. Hindi na ganun. Hindi na yun ang para sa kanya. Diba? Hindi naman porket naniwala kay Kristo, gagaling ka sa cancer mo at that time. When my dad was on his deathbed too, ang tanong sa amin ng hospital, which is an SOP I believe, is that are they going to resuscitate my dad kung sakaling siya ay mag-expire? Yung electric shock to revive him. Sabi ko, hindi na. Kasi what's the point? Hindi naman magfa-function ng normal ang mga organs niya kahit na siya i-revive, di ba? So what's the point of reviving a person at that point sa kanyang buhay or kanyang kamatayan? So it's not that things will be better for us. Hindi ang dependence natin sa Panginoon, hindi is that we are going to receive what we hope or expect that God will do. We cannot really know, brethren and friends, what is truly good for us or not. But we trust in wherever the Lord leads us, even in difficulty, to make us realize that we must be poor in spirit before Him. So hindi tayo nandito para sabihin natin na, Lord, ito yung dapat mangyari. Nagpapaka-poor in spirit na ako sa iyo, ha? So dapat ito yung mangyari sa akin. Lord, nagdidepend na ako sa iyo, so dapat ang maging bunga nito sa buhay ko ay ito. We cannot say that. But really being dependent on, before the Lord, dependent on Him, will say na, Lord, your will be done. You know what's best for me. Kayo ang nakakaalam, ano yung dapat mangyari sa akin habang ako ay nagtitiwala sa inyo. Diba? Hindi tayo mag-expect ayon sa ating kagustuhan, kundi tayo po iaasa lamang sa ating Panginoon. So some further reflections and applications for us. We can see, brethren and friends, that being poor in spirit does not bring fear but courage. So ang pagiging poor in spirit, it should not make us fearful. It should give us courage. When we know that we are utterly dependent on God and that all things are under His sovereignty, even the unfavorable situations we are in, it does not cause us to cower in fear, but to be of great courage. So dahil alam po natin, ang Diyos ay soberano sa ating buhay, nagkaroon po tayo ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Hindi dahil nakakalkula po natin ang ating buhay, kaya tingin natin ibubuti ang ating sitwasyon. Because sa totoo lang, may maraming beses sa ating buhay na hindi mo na mababago ang sitwasyon mo. Hindi mo na kayang baguhin yung mga bagay na nangyari in the past, and there's no way for you to reverse that anymore. Diba? Decisions that you have made in the past na akala mo'y mabuti, hindi pala mabuti. Kulang pala ikaw sa foresight. Kulang ka sa pananaw sa buhay. Maybe you're immature, or maybe you were sincere at that time. It doesn't matter. Ganoon naman ang buhay natin, di ba? You make a decision out of good faith, out of bad faith, but whatever that is, it can still be that God will use that to show you that you should depend on Him. Di ba? Ganoon naman po ang ating buhay. So even that will happen to us. But it should give us great courage when we realize that everything is under the sovereign will of God. Yes, we are lowly before God and even before men. We do not assert ourselves because we do not have to. But far from crippling us, it actually helps us to continue doing what must be done because we keep on trusting in the Lord. If you are poor in spirit and trusting in the Lord, you will not be stopped with what you are doing if you know that what you are doing must be done. So hindi ka dapat matakot na ikaw ay madi-disable ka. Hindi ka matatakot na ikaw ay mahahandicap pa. But rather that you are going to do what you have to do as you are living in the will of God. You're not going to be disabled. So then, far from being disobedient and disabled, one who truly depends on God, even in the face of oppression, will continue to walk in holiness and obedience without any excuse. So people who are disabled and crippled because something bad happens to them, maraming ganun eh. It is because they don't really trust in the Lord.
I remember there was one family in the church many years ago. Ang nangyari is that, very sad story. Ang nangyari is that their eldest child, eldest daughter, who was barely in her teens, nabuntis yung anak nila na yan. And so that somehow humbled them. And naging part sila ng church for after a while. Ang nangyari, yung isa nilang anak, na batang babae din, got pregnant at 12 years old. Pero instead of humbling before the Lord, yung time na yan, sabi na sa akin, Pastor, I don't think we can come to church anymore because this is what happened to us. Nakakaya sa Panginoon na kami ay nag-church ay nabuntis yung anak namin 12 anyos. So what they did is that they left the church. It only goes to show that only trusting in themselves. Di ba mas importante sa kanila yung kahihiyan nila kaysa sila ay magtiwala sa Panginoon. So you see, not every bad thing that happens to us is really humbling us. It can also work the other way around. Dahil may masamang nangyari sa atin, ay lalo pa tayong magmalaki. And that happens to us. That happens to people. So instead na maging obedient sila, maging humble sa Panginoon, baliktad po ang nangyari. Mas pinili lang ang kanilang pride. So imagine those who persist in disobedience. They simply do not trust in the Lord. Those who persist in unrepentance, they do not trust in the Lord. They are not poor in spirit, but they are proud and disobedient before the Lord and before men. They live in fear and not in courage. They live in self-preservation. They live in preserving their image. They're trying to put up a facade, or they're putting up an image that they try to protect instead of humbling themselves before God and before men. Iniingatan nila yung interest nila kaysa sila ay magpasakop sa Panginoon at maging dependent sa Kanya. So hindi po yan katapangan. Yan po ay kaduwagan. That's what cowardice is. Instead of doing the right thing, you do the wrong thing because you are preserving yourself. So if you are in poor in spirit, it will not bring fear, but it will bring courage. Diba? So kung ikaw, kahit na ikaw ay mapahiya, kung ikaw ay na-expose ka, but if you are repentant, then you'll be thankful to the Lord. And instead of being stopped, you will continue to do what the Lord wants you to do. Because you are poor in spirit and dependent on Him, and therefore you have courage to do what you have to do. Another reflection is that being poor in spirit is simply having the right estimation of oneself. Na kung talaga ikaw ay mababa ka sa harapan ng Panginoon, tama rin ang paningin mo sa sarili mo. You're going to look at yourself correctly and accurately. By the grace of God, by His very word, we understand who we are before Him. And that is what we really are. Who you are in the eyes of men, that's not who you are. That's only what you think you are. But who you are before the Lord, that's who you really are. I hope we really realize that. Now, you try to build up an image of who you are so that people will look at you a certain way. That's not who you are. That's what you think you are. Pero sino ka talaga? Who are you really? Who you are before the Lord. So no matter how good an image that you put up and show people, because that's how you want people to look at you, what really matters is how God looks at you. Yun ka talaga. And so by His word, we understand who we are before Him. Yun talaga tayo. We would realize how small we are, how weak and needy we are. But then we will also notice that those who have truly humbled themselves are also they who would never pity themselves. You only pity yourself because what? People may look at you differently. Kaya ka naawa sa sarili mo eh. Natatakot ka that people will look at you at a certain way and you're afraid of that. You fear people, you fear men. Pero pag ikaw ay nag-humble ka if you humble yourself before the Lord, you're not going to pity yourself anymore. For they who have been humbled by grace have also been secured in grace. I tell my children palagi, and I share this with you too. When I see my children crying, pag pinapagalitan ko sila, I ask them, why are you crying? Is it because you pity yourself or because you realize your sin? Because if you're only crying because naawa ka sa sarili mo, you have to change your heart. Hindi yan ang tamang attitude. Kundi kaya ka umiiyak kasi nakita mo ang pagiging makasalanan mo. Pero yung naghihimagsik yung puso mo, dahil napagsabihan ka, or napagalitan ka, or pinarealize mo mali ka, at naghihimagsik ka, kahit ang luha, yan po ay mga peking luha yan, luha ng pride yan. Hindi lahat ng luha ay equal.
There are tears that flow out of our eyes are simply out of pride, and that is not, hindi po yung mga legitimate na mga tears of repentance and faith. If you really have been humbled by grace, you will be humbled because you are secured in God's grace too. Whenever any form of pride or self-exaltation is exposed, God's people see their sinfulness and they are thankful and they repent of it. And there is no safer place than to be in a place of humility. The Puritan Stephen Charnock says, a proud faith is much a contradiction as a humble devil. So if your faith is characterized by pride, if your faith is characterized by being proud of yourself or what you do, it's the same as the same falsehood as having a humble devil or a devil being humble. So wala pong ganon. Proverbs 29 verse 23 says, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang magpapakumbaba ay magtatamo ng karangalan. So again, that is the virtue of being poor in spirit. It's really being humble before the Lord, dependence on Him. Whatever the situation is. Yung pagiging wala tayong inaasahan kundi ang Panginoon, ito'y lalabas talaga sa atin. Tayo po'y magkakaroon po ng tamang pagtingin sa ating mga sarili. Hindi po tayo magiging mayabang. Tayo po'y magiging matapang. Not because we're lifting ourselves up, but because we trust in the Lord. We will continue to do what we have to do because we trust in Him. That's the virtue of being poor in spirit. Second point is that everything for the kingdom, because the kingdom is everything. So it is truly blessedness that one be poor in spirit. They who are poor in spirit, utterly dependent on God, humble before God and men, to them belong the kingdom. So let us make the following observations and reflections. We must realize, brethren and friends, that the poor in spirit possess the kingdom only by grace. So let me say that again. The poor in spirit possess the kingdom only by grace. So brethren, do you realize how great this blessing is? It is a great blessing because the Lord Jesus tells us of how difficult it is to enter the kingdom. I would even say it is impossible to enter the kingdom. Imposible. No man on his own can enter the kingdom. It is only a gift of grace. It is purely the work of God. Religious devotion is not the way to the kingdom, as what the Pharisees would do and the scribes would believe that they can do. In verse 20 of Matthew 5, so you don't enter the kingdom because you are doing well in religious devotion. Outward performance is also not the way to the kingdom. Those who call Jesus Lord, Lord, and perform miracles in Matthew 7:21 and following are being warned that they're not going to enter the kingdom. The wealthy shall have difficulty entering the kingdom, as Matthew 19 verses 23 to 24 says. For those who shall enter the kingdom are only those to whom the kingdom is given. Ibig sabihin, in other words, if it is not given to you, there is nothing you can do. Because the kingdom is only given. It's not something that you even want in the first place. It is only by grace na tayo po'y nakapasok sa karan ng ating Panginoon. So think about that. So we cannot take the kingdom for granted as if it's simply a state of being where we can enter anytime that we want to. It's not something that you do so because you are doing well in your life and you think you're very religious. You think you know theology right, and because of that you are in the kingdom now. You have to realize, brethren and friends, the kingdom is simply given to us. Hindi tayo ang nagmamay-ari ng kingdom. Ito'y binigay lamang sa atin. And those who possess the kingdom are they that the Beatitudes describe. Sabi sa Colossians 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. You are only transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of the Lord Jesus Christ. It's not your doing. It's not your doing. It's the Lord who did that for us. The Lord who did that for you. Who freed us from sin and death. It is also not us. It is the Lord who did that for us.
Hindi natin kaya gawin sa ating mga sarili yan. The point is, the kingdom is not something that has come because of anyone, but only because of the will of God. And it is God Himself who gives the kingdom to whom He wills. It is He who brings people into the kingdom by His grace to us in the Lord Jesus Christ. No one becomes a believer because they want to. No one becomes born again because they have raised themselves from the dead. Walang taong naging mananampalataya kasi ginusto niyang maniwala kay Kristo. Panginoon ang nagloob kung bakit tayo ay malalagay sa Kanyang kaharian. So that you should never be proud that you are a Christian, because being a Christian is not your own doing. It's not doing of anyone. It's a free gift from the Lord, so that no man should boast, because it's nothing that we have done that we have received salvation. And because it is by God's grace, it depends on Him. Dahil biyaya ito ng Panginoon sa atin, nakadepende po ito sa Kanya. Sa makatuwid, sigurado po ito, dahil Siya po ang gumagawa. Many times we may think and act as if the kingdom is something that we are entitled of or entitled to. Or we think that the kingdom is simply just there. We can easily take it for granted. We may often forget that it is only by the goodness and mercy of God that we would be ever part of His saving rule. It is something that we don't deserve. And so I believe that in order for us also to be safeguarded against taking this kingdom blessing for granted, the Lord gives us a description of those who belong to the kingdom. It is not up to anyone's opinion of he or she belonging to the kingdom, but the Lord tells us of the characteristics of those who belong to it. And so we ask ourselves, are we really poor in spirit? Buti nga binigyan tayo ng Panginoon ng description ng isang tao na bahagi ng Kanyang kaharian. Binigyan tayo ng description ng Panginoon what it really means to depend on Him. Not to be arrogant towards other people, but to be poor and destitute before our Lord, whatever our situation is. That our being poor in spirit is not also defined by because we are financially capable at the moment. Diba kaninang umaga, pinakita natin na ang blessedness is not defined by what you feel or your situation right now. It's not yung goodness po natin is not defined by because your situation is good right now, but goodness or secured because you are in the Lord Jesus Christ. So being poor in spirit is ay ganun din po. Hindi naman ito dahil sa ikaw ay naghihirap kaya poor in spirit ka. Ang panawagan sa atin, mga kapatid, na kahit anong sitwasyon, you'll be dependent before the Lord. Because the reality is that we really are poor in spirit whether we like it or not. Nakadepende lang talaga tayo sa Panginoon. Hindi po ba? So we ask ourselves, dahil napakadali para sabihin ng tao na he or she is part of the kingdom. The question is it true? Are we poor in spirit? Are we really showing or do we understand our utter dependence on the mercy of God every moment of our lives? And so, the kingdom is given to those who are truly humbled and dependent on God. Those who trust in His rule, even as they shall go through suffering for the sake of the kingdom. They know that the kingdom is greater than their life or anything in the world. Not that one has to be poor in spirit first and so possess the kingdom, but that the kingdom has come. And those who have the kingdom are those who are truly lowly and dependent on Him. Hindi naman ibibigay sa iyo ang kingdom kasi poor in spirit ka eh. But because of the kingdom, you will be poor in spirit. You will realize that you are dependent on God alone. Biyaya ng Panginoon na tayo po'y gawing mababang loob sa Kanyang harapan. Diba? Yun ay karakteristik po ng isang tao na nasa kaharian ng ating Panginoon. And so, as no one can enter the kingdom by themselves, let us be thankful that we know the value of the kingdom, which shows in our dependence on God's saving rule, which involves all our lives as we seek His kingdom and nothing less. So let us be aware din na ang ating pong hinahanap talaga sa buhay is not that we want things done our way, but what we want is God will do things the way He wants them to happen. Nagtitiwala po tayo palagi sa gagawin ng Panginoon. I've been telling the brothers this recently, that there are times in our lives talaga na hindi mo talaga alam ang gagawin mo.
There are principles in the Word of God that are clear as instructions para sa atin so that we know ano yung mag-guide ng ating mga decisions. But I also tell the brothers that kaya din mahalaga yung providence ng Panginoon. Kasi paano na nagbubukas ng oportunidad para malaman mo ano yung gagawin mo din. Siya magbibigay ng mga pagkakataon sa buhay for you to act your decisions upon. So, importante ng providensya. I'd just like to make a distinction between provision and providence, mga kapatid. Maraming nagkakamali po dito. Although those two words are related to each other, providence and provision. Pero provision pertains to supplies or resources that God gives. But providence is telling us about how God administers His rule in the world that He has created. So pag sinabing providence, ito yung kung paano how things turn out to be in our lives. So yun yung providence ng Panginoon. Provision is what God gives us to supply our needs. Providence is His superintendence on the world that He has created. So that is also very important for us to know na we don't simply base our decisions dun lamang because we know the principles of God's Word. If you know who the God of Providence is, makikita mo kung paano siya kumikilos sa panahon, sa oras at panahon at circumstansya ng ating mga buhay. And so there, as we seek what we have to do, we also trust in God's providence. That's why we also wait upon the Lord. Di ba there are things na hindi po natin, kagaya kanina, kami ni Charles, heart to kami kanina, doon sa labas. And then, there are times, babagsakan talaga sa, magtiwala ka sa anong pwedeng gawin ng Panginoon. Kasi how do you know how people will react? What circumstances will happen to your life or somebody else's life, di ba? Later on. Magtiwala tayo sa kung paano din kikilos ang Panginoon doon. Because God is the God of providence. Di ba? So the observation is, not all who claim to be of the kingdom seek the kingdom. It only goes to show that they are not of the kingdom at all. Kung talagang ikay bahagi ng kaharian ng Panginoon, hahanapin mo ang kanyang kaharian. Another reflection we can see here is that the poor in spirit exhibits a life where Christ reigns. As the commentator notes, the poor in spirit enjoy the rule of the Lord Jesus Christ and the blessings that He brings. They joyfully accept His rule and participate in the life of the kingdom. The followers of our Lord would desire and pray that God's name be hallowed, His kingdom come, and His will be done. There is nothing at all that God's people would desire more than that His kingdom would come in its fullness. Ang ating pong nais is that dumating ang time, yung kalubusan ng kaharian ng ating Panginoon ay dumating na more than anything else. And so, they would live in the context of the kingdom. Gagamitin nila ang meron po sila in order to serve the purposes of the kingdom. Whatever it is that they have, whatever their situation is or their circumstances are, because they know that the kingdom will come in its fullness. Hindi tayo nadidiktahan ng mga bagay na pangarap natin sa buhay, mga gusto natin mangyari. And also, I'd like to remind us, huwag nyo rin i-cloak ng religiously mga pangarap nyo sa buhay. Diba? Huwag nyo sabihin, for the Lord naman yan. Huwag nyo sasabihin yan. Maging honest po tayo sa mga sarili natin. Madaling sabihin, para sa Panginoon ginagawa ko, Lord, ikaw na mag-glorify pag ito'y naging career ko sa buhay. Maraming nagsasabi niyan. Pero dapat ang sabihin natin, ano ang inyong kalooban para sa akin? Yun ang tatanggapin ko. Hindi yung ikaw yung nangunguna, tapos ikakabit mo yung kingdom ng Panginoon doon. Hindi nangunguna ka, tapos sabi mo, para sa iyo naman Panginoon yan. Ikaw naman i-glorify ko sa buhay ko na yan. Huwag hindi po ganyan. Maging totoo po talaga tayo sa ating mga sarili at sa ating Panginoon. What we're going to do is this. Whatever comes our way, it will be for the sake of the kingdom, whatever that may be. Hindi tayo mag-aantay na, Lord, ito dapat muna mangyari sa akin so that I can seek the kingdom. Ito muna dapat mangyari sa akin so that I can be used for the kingdom. No, wherever you are right now, the Lord has put you there. And you are to serve the purposes of God. Saan man niya tayo ilagay? Tayo man ay nasa difficulty, it is for the sake of the Lord Jesus Christ pa rin. If we are at a position of ease and relief at that time, it's for the Lord Jesus Christ pa rin. Hindi man nagbabago yan. Hindi yung magsiset tayo ng mga condition sa buhay natin and then say, Lord, if it is not going to happen to me, how can I serve you? That's not true. I remember the Apostle Paul,
Even he was bound in chains, the gospel was never stopped. Kahit kinulong siya at siya po'y nahagapos, hindi po nahinto ang ebanghelyo kahit na yung kanyang sitwasyon. Ikaw, malaya ka eh. Hindi mo lang nakuha yung trabaho na gusto mo, hindi mo na masaserve ang Panginoon. That's how people think. That God has to serve certain conditions muna sa buhay bago sila maging kagamit-gamit sa Panginoon. So that, brethren and friends, if you really live in the context of the kingdom, whatever it is that you have, or whatever it is that you lack, it will never be a hindrance to fulfilling God's kingdom purposes for you. There's nothing at all that should get in the way to serve the will of God. In fact, if you really are of the kingdom, you'd be even willing to give up everything just to have the kingdom. Sabi sa Matthew 13 verses 44 to 46, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ibig sabihin, you even give up things for the sake of the kingdom. Diba? There are things that you already have even right now, that because it is a hindrance to you and because you have seen something better, after all, you have seen the kingdom, i-give up mo pa yung mga bagay na yan. After all, baka yung mga bagay na magaganda, yung pa naging hadlang para sa'yo. Mga bagay na akala mong kaya mong gawin, yung pa naging dahilan for you to be poor in spirit. And when you give up things, it does not mean ay magiging reckless ka, that you're going to abandon everything. In fact, it is living intelligently. You are calculating your path of your life and the decisions that you will be making in order for you to be of optimum use for the kingdom. Makikita mo na ito talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. I want to be useful. Ito yung gagawin ko sa buhay. I may have to give up a lot of things for me to be obedient to my Lord. Gagawin pa natin yan. Isa po itong intelligent na decision. Hindi po ito isang reckless na bahala na Lord kung ano mangyari. Hindi naman ganun po ang seeking the kingdom of God. Pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, pinagpe-pray po ito. Lord, show me what I have to give up in order for me to be really seeking the kingdom and be of better use for you. Ano may mga bagay na kailangan kong i-abandon? Mga bagay na nakakahadlang para sa akin. So you see, it is working hard, working well. You will have to take care of yourself and your family, not for any purpose, but for that you will be useful for the cause of the King. Hindi naman ibig sabihin ito umalis ka na sa trabaho mo at ngayon ikaw ay magpaka-ermitanyo ka at pumunta ka sa kung saan at mamuhay ka mag-isa doon dahil you're seeking the kingdom of God. It's because you're going to abandon your family because you want to do the works of the ministry. Kaya pababayaan mo na yung pamilya mo. Hindi naman ganun yun. In fact, ang gagawin po natin is that magiging matalino tayo, isipin natin what will really work for us so that we can be of optimum use for the kingdom. Because the kingdom work is not simply doing things with the gospel in terms of us simply seeking the kingdom and being out there for the gospel. It's inside your very own home. Like I've always been saying, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay mo and to say that you are seeking the rule of the Lord Jesus Christ if that rule is not first true to you inside sa inyong mga bahay. That would be hypocrisy. If you abandon your wife and children because you think you are serving the Lord outside, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Marami na pong taong nagkamali dyan. Huwag na po tayong sumali sa kanila. And so, as we do, we trust that the words of our Lord, when He says that the things we need in order to live, in order for us to be sustained in this life, He will add unto us as we seek His kingdom. Kinakailangan natin magtiwala sa ating Panginoon na Siya magbibigay ng ating pangangailangan as we seek His kingdom. Being responsible for our needs and seeking the kingdom
are not mutually exclusive. In fact, they go together. And it is they who would want to be useful for the kingdom are those who would make themselves available for the work of the gospel, removing any hindrance to it, whether work or lifestyle, whether hobbies or habits. And so may this be a challenge to us, that we bring everything in subjection to Christ's rule, every area and aspect of our lives. May Christ be exalted. Don't exalt Christ outside. It begins with you where you are right now. It begins with your very own hearts. It begins with your wife and your children. Kaya huwag tayong magpapasikat sa labas or sa church na napakagaling natin magseta dito sa harapan, but we are failing inside the home. Huwag tayong magpapakabibo sa labas. Palpak naman tayo sa ating mga sariling mga tahanan. Tandaan po natin yan. Morally, ethically, professionally, and everything else, let it only and always serve the purpose of our King. So as a reminder, the rule of Messiah in the life of His people can be seen in a life that is truly under His saving rule of bringing about the completion or fullness of His kingdom. Naisipin po natin, we want our children to be in the Lord. We want our households to be in the Lord. We want our church to be in the Lord. We serve the gospel wherever we are. Nasan man tayo, anuman panahon ng ating buhay. We serve the purposes of the kingdom. Even when you're eating and drinking inside your very own home, you serve the purposes of the kingdom. Hindi yan nauuwi sa mini-ministry na yan. And I would like to say that again. Yung pa-ministry yan, sumisira ng pamilya yan pag yan ay naging idol mo. I have seen that already in the lives of pastors, even Reformed pastors, na ang unang-unang casualty, mga anak nila. Because they don't serve the purpose of the kingdom inside their very own homes. So don't look at kingdom work as something that you do outside. It's everywhere you are. And it's everything that you do. So again, it is not hard to see that, brethren. It is not difficult to see what is truly valuable to us. It will show in our lives what is truly important to us. We are thankful to the Lord for being patient with us, that He would continue to open our eyes to see the kingdom that we thought we already knew. Kala natin alam na natin to. Thank God that we can always trust in His mercies, being dependent on Him, being poor in spirit. Thank God that the kingdom belongs not to the proud or the confident, but to those who are dependent on God's mercies as He continues to work in us. We are thankful for such a blessing as repentance, because repentance and faith is a proper response to the kingdom. So you don't respond to the kingdom by thinking highly of yourselves. You don't respond to the kingdom by thinking that these are things that you can do. Tingnan mo muna where you have failed. Look at where you are failing, where you need to trust in the Lord even more. That you have to be poor in spirit, dependent on Him if you truly seek the kingdom. Because blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. A posture of humility before God and before men. Seeking the kingdom, receiving the kingdom in its fullness later on. So in conclusion, maybe sum up our message this way, that they who are truly humbled and depend on God, living in the context of our Lord's kingdom, are they to whom the kingdom is given. There are those who are in a good situation, whatever their circumstances are. You know what? Serving your children in the home may not be as spectacular as speaking in the conference. Hindi naman, kung titignan ng mundo, ang isang successful na minister would be somebody who is popular and well-known in many places. Yun ang sinasabi ng mundo, and many people fall for that. But who are you inside the home? Who are you in the eyes of your children? Isn't that legitimate too? Sino ka sa asawa mo? Isn't that legitimate too? Who you are before your wife?
You know, there's this one annoying, pasensya na, but there's this one annoying excuse that I often hear. Many years ago, I have told people, how come such and such pastors are failing inside their home and in their marriages? How come their wives are not being affirmed? Kulang sa pansin yung mga asawa. Dahil sobrang nakatutok sa ministeryo yung mga asawang pastor nila. You know the excuse na sasabihin sa akin? Mabiyaya naman ng Panginoon. What a lame excuse. Nasasabihin mo sa kapalpakan ng mga pastor, umaas lang sa biyaya ng Panginoon? That instead of repenting and putting their faith in Christ and fixing their marriages, they would say na mabiyaya naman or God is gracious anyway. Such a lame excuse. I don't want any one of us here to fall into that trap. That because you think you're doing something great, you can abandon the things that the Lord has given you. Because if you truly are in the kingdom, you will serve the Lord in whatever circumstance that you are in. But even catechizing your children, telling them a bedtime story, isn't that gospel work as well? Hindi ba? Cuddling your children, encouraging them, bringing them to Christ in that way, isn't that gospel work too? Hindi ba sakop ng kaharian ng Panginoon yung mga bagay na yan? Whatever you do, whether you eat or drink, you're giving glory to our God. So I hope, sana, sa pamagitan po ng message na ito, you would see a greater scope of what the kingdom is. Don't romanticize the kingdom, brethren and friends. Diba? Huwag natin itong gawing parang isang bagay na mystical or romanticize po natin. Hyper-idealistic. But rather we see the rule of Christ wherever we are in. Whatever we have our hands to do at the moment, we do it all for His glory. If it is needed for us to be humbled and brought low again, then may God do so for our good. And our life in the kingdom is the only true life, for it is they who shall receive the fullness of the kingdom later on. Ay, sana makita natin yan, mga kapatid, na ganun nag-work ang paghahari ng ating Panginoon. Do not compartmentalize Christ's rule in different spheres of our existence and limit Christ only in this area, and this area is not for the Lord Jesus Christ. That is not true. That is not true. Love your wives, love your children, bring them to Christ. That's the first thing you should do before you go out into the world. Because if you do so to the world and fail in your home, you are simply a hypocrite. You are a hypocrite. You don't love your children. You don't love your wife. If you really are in the kingdom, you say, Lord, help me. Fix my idolatry. Tulungan niyo ang Panginoon. Makita ko ang inyong kaharian in the right way. And so, brethren, seeing what true riches and wealth is, that it is in the kingdom and glory of God forever, it makes us realize how poor we really are, no matter how much we have in this life. No matter how talented we are, no matter whatever resource we have, we are simply dependent on the mercy of God every moment of our lives. C.T. Studd says, only one life, it will soon be past, and only things done for Christ will last. Lahat ng bagay is done in the context of the Lordship of the Lord Jesus Christ. And the saving rule of our Lord causes all of who we are to be subject to Him, to depend on Him. We realize that our lives and all of what we have are in vain apart from His saving rule. Don't cancel your home. Don't cancel your heart just because you think you're doing something great. Let everything be subject to the Lord Jesus Christ's rule. Everything is for Him. It is having a whole life then of depending on the mercies of God for us, each other and our children, knowing our inability to seek His will. But then the promise of the Lord stands. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. As they are truly dependent on the Lord, that very dependence shows that we belong to Him. We are not proud of who we are, brethren and friends. Every day we ask the Lord, Lord, show me what to do.
Ano yung mga kaharapin namin pamilya sa araw na ito? Ano yung mga bagay na dapat kong gawin sa aking mga anak? Ano yung sorpresa sa amin sa araw na ito? Ano yung mga pagdadaanan namin sa church? And so Lord, help us. Help us, di ba? Natin alam ano yung pwede mangyari sa mga bata. We don't know yung pag-uugali ng mga anak natin. Natatakot tayo para sa kanila as they grow up. And so Lord, we ask the Lord to help us. We are poor in spirit, brethren, di ba? Yada tayo ng Panginoon sa ganung state natin palagi. Yung ating dependence will be the very venue for us to know that we are dependent on our King and we are His subjects. We are living for the cause of His kingdom. And if that kingdom truly belongs to us now, it is our hope that God sustains us in the kingdom and that one day the kingdom will be ours forever. Pero sana mga kapatid, I hope that we will realize this. Maintain that humble posture of dependence on our Lord. Diba? Manatili tayo doon. Isang bagay po na kababa ang loob natin sa harapan ng Diyos at sa bawat isa. Dahil pare-pareho lamang tayo umaasa sa biyaya ng Panginoon. Pare-pareho lamang tayo umaasa sa awa ng Panginoon. Walang kahit sino masigit sa atin, kahit sino sa atin dito. And going back to what AJ had said kanina, we are simply beggars, just showing one another where to find bread. Diba? Ayun sa harapan natin, yung tinapay na pinagsasaluhan po natin. Sama-sama tayong umaasa sa ating Panginoong Hesukristo. Wala naman ditong nakahigit kahit kanino. Pare-pareho lamang tayo umaasa sa awa ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. And so be there in that state or that posture, being poor in spirit and dependent on God. You may think things may be going well for you right now. Things may not be going well for you right now. Pero ultimately, doesn't really matter. Diba? It's at that posture sa harapan ng Panginoon na Panginoon, umaasa lang talaga ako sa iyo. Maybe one aspect of your life may be good, pero another aspect may be threatened. Pwede naman ganun, di ba? You may have all the money in the world, but your loved one is sick. Pwede naman ganun mangyari. Or pwedeng your loved one is sick, you don't also have any resource to spend for that person, but it's really dependence on the Lord. Mag-asa lamang sa ating Panginoon. But if you are in the Lord Jesus Christ, there stands that promise that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Diba? So again, yung kabigatan po ng mga puso natin, hindi ko alam exactly ang bigat nan sa inyo. Pero sana makatulong po ang ating mensahe ngayon. Na magtiwala tayo sa Panginoon, kung tayo may dumadaan sa ganitong kalagayan sa ating buhay, tinuturuan tayo ng Panginoon for our good. Let us trust in our God. Let us be poor in spirit, humble before each other, and humble before our God. Helping one another, trust in the Lord as we go through life together as a church. Tayo po'y manalangin. Let us pray.